Kabilang po si dating Ateneo head coach Tab Baldwin sa 11 inirekomenda ng CIDG na sampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act. Kagnay po yan ang pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa training sa Aurora. Saksi si Marie Zumal. Pahigit 2 linggo matapos ang trahedya sa Aurora na kumitil sa buhay ng Ateneo de Manila basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili, inilabas ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 11 pangalan na inarekomenda nila sa DOJ na sampahan ng reklamong paglabag sa RA 11053 o ang Anti-Hazing Act of 2018. Sa Section 14A ng naturang batas, may pananagutang kriminal ang mga aktwal na nagplano o lumahok sa hazing kung nagresulta ito sa pagkamatay. Dati pong iniisip natin, ang hazing ay initiations lamang. Ngunit dito, ang team building at training ay nag-crossover papunta sa hazing. Inirekomendang ireklamo ang nagbitiw na head coach na si Tab Baldwin at 10 pang miyembro ng coaching staff, student manager, physical therapist at mga utility o ball boy. May 3 elementong bubuo sa Anti-Hazing Act. Una, ang physical o psychological suffering. The victims are exposed to hazardous open sea environment characterized by rip currents, strong waves, and varying sea depths. This one is very clear as there is the presence of death of 2 individuals. This is a clear case of physical suffering under the law. Pangalawa, ito ay prerequisite para matanggap o magpatuloy ang pagiging miyembro ng isang organisasyon. 20 athletes were present during the activity, but that only 17 would eventually be in that final list submitted to the UAA. Meaning there would be 3 members eliminated, and it appears from the evidence gathered by the CIDG that this activity was made precisely to screen or as a requirement for entrance into that list. At pangatlo, ang pisikal na aktibidad na pinagawa sa mga student athlete. Itinuloy pa rin daw ang aktibidad kahit nagpahayagan 5 sa mga manlalaro na hindi sila marunong lumangoy. Tinanong niya ang mga players nila, sino ditong hindi marunong lumangoy? 5 ang nagsabi na hindi sila marunong. Nung nalaman niya na hindi marunong lumangoy, binigyan niya ng information kung paano mag-handle ng rip currents. Mahirap dito ang paano mo tuturuan ng hindi marunong lumangoy na mag-handle ng rip current. Ayon kay Secretary Remulla, maaari raw sanang naiwasan ang trahedya dahil lumalabas sa investigasyon ng CIDG na noong 2016 ay may kapareho na ring team building activity na nangyari na inorganisa si Baldwin para sa Ateneo Men's Basketball Team kung saan may muntikan na rin daw malunod. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga pinasasampahan ng reklamo. Hindi kasama sa inirekomenda ng CIDG na ireklamo ang universidad, pero hindi pa raw sila tuluyang absuelto sa kaso. We are just looking into the criminal aspect. But definitely there will be civil liabilities of the Ateneo de Manila because of the deaths of the 2 individuals. Ayon kay Ateneo de Manila University spokesperson Father R.B. Hizon, patuloy silang makikipagtulungan sa iba pang ahensyang nag-iimbestiga sa trahedya. Kumpiyansa raw silang matitimbang ng patas ang lahat ng detalye ng insidente sa pamamagitan ng tamang proseso. Pinaninindigan din ng Ateneo ang commitment nito para isulong ang accountability at kapakanan ng kanilang mga estudyante, habang patuloy na pinalalakas ang mga reformang ipinatutupad nila para hindi na maulit ang trahedya. Humarap naman kanina sa National Bureau of Investigation ang presidente ng Ateneo na si Father Roberto Bobby Yap. Isinumite niya ang mga dokumento na pinasabina ng NBI. Ayon sa ating source, sinagot daw ni Yap ang mga tanong ng NBI agent on case, bagamat may ilang tanong na hindi niya direktang sinagot. Humarap din siya sa media pagkatapos. We have been since day 1 with the Baterbonia and Adili families. We have condoled with them, we have apologized, we continue to condole with them, we continue to apologize. And we have offered and have given support and assistance to them, and we will continue to do so over several years. Nauna nang humarap sa NBI si Tab Baldwin. Ayon sa source, 4 na tanong lang daw ang sinagot niya at isinumite na lang ang kanyang sworn affidavit. We will be fair, we will be professional dito. Kung ano at saan tayo dadalhin ng mga ebidensya, doon natin dadalhin yan. Ako si Mariz Umali ang inyong saksi.
Muling niyanig ng malakas na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao ngayong gabi. Naitala po ang sentro ng lindol sa dagat sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Mula po sa naunang iniulat na magnitude 6.6, ibinaba sa magnitude 6.5 ang lakas ng lindol ayon po yan sa PHIVOLCS. Naramdaman din ang pagyanig sa bayan ng Jose Abad Santos hanggang Corondel City sa South Cotabato. Nagtakbuhan ang ilang mamimili at empleyado ng isang mall at sa Zamboanga City, nagpulasan patungong kalsada ang mga tao. Nakitaan din ng malaking bitak ang pader sa isang mall. Tumanggi po ang developer ng online game na Gorebox na humarap sa pagdinig ng Senado tungkol sa pamamaril ng 2 menor de edad sa Tacloban City. Dismayado po rito ang chairperson ng komite na si Senadora Risa Ontiveros kaya magpapatulong daw siya sa German Embassy para makadalo ang developer. Saksi si Rafi Tima. Sinisiyasat ngayon ng mga investigador ang 8 anggulo ng CCTV ng San Jose National High School. Doon naganap ang pamamaril ng mga estudyanteng edad 14 at 15 na ikinasawi ng 3 nilang kaeskwela. Nakunan daw ang pagpasok ng 2 minor de edad na suspect pero hindi na nakita ang kanilang aktual na pamamaril. Base sa report ng mga investigador, 21 basyo ng 9mm na baril ang kanilang na-recover. 16 naman ang live ammunition o mga hindi na iputok na bala. Isang spent case at 5 live ammunition naman ang nakita sa caliber 38 revolver na hawak ng kinasuhang minor de edad. Kanina, binalikan namin ang bahay ni alias Rod pero wala ang kanyang mga kaanak dito. Umalis daw ayon sa nagbabantay sa bahay. Ayon sa DepEd Region 8, out of danger na ang isa sa mga estudyanteng sugatan sa pamamaril nitong Lunes. Nananatili pa rin siya sa ICU. Patuloy naman ang psychological first aid para sa mga estudyante, guro, maging sa mga magulang. Ang mga guro kailangan ding sumailalim sa orientation para maobserbahan ng mga estudyante kapag bumalik na sila sa eskwela. I-go-oriented sila about the red flags, yung mga signs, symptoms, para kung meron man silang makita, kasi hindi yan agad-agad ngayon makikita lahat. It will take weeks, 2 weeks, and maybe months pa yung iba na magmamanifest. Para naman mapaigting ang seguridad sa paaralan, sisimulan na ng kontraktor na kinuha ng lokal na pamahalaan ng Tacloban ang pagpapataas sa bakod at paglalagay ng barbed wire sa taas nito. Sa Miyerkules, magkakaroon ng pagdinig ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa issue ng school shooting sa Tacloban. Isa sa pinadadalo ang developer ng Gorebox na pinaniniwala ang naka-impluensya sa isa sa mga namaril na menor de edad. Pero tumanggi ng dumalo ang developer na si Felix Philip na isang independent game developer na nakabase sa Germany. Dismayado rito ang chairperson ng committee na si Senator Risa Ontiveros. Magpapatulong daw siya sa German Embassy para mapadalo si Philip. Ayon naman kay Philip, bagamat tumanggi siyang dumalo sa Senate hearing, makikipagtulungan pa rin siya sa investigasyon ng mga otoridad. Dagdag niya, para sa isang adult audience ang Gorebox at hindi talaga para sa mga minor de edad. Kaugnay naman sa mga tanong tungkol sa safeguards at content, direkta na siyang makikipag-ugnayan sa mga kinauukulan. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Mahigit 3 milyong pisong halaga ng mga gadget ang natangay sa magkahiwalay na insidente ng pagnanakaw sa Davao City at Tagum City. Ang nahulikam na krimen sa pagsaksi ni Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, isa-isang isinilid ng mga 3 lalaki ang mga gadget sa dala nilang lalagyan nitong Miyerkules ng madaling araw. Hindi na nila pinansin ang alarm. Kaya sa loob ng 2 minuto, nalimas nila ang mga gadget na nasa shelf sa isang shop sa Agton Street sa Barangay Turil proper, Davao City. Ayon sa Turil Police Station, 101 units ng mamahaling brand ng cellphone ang ninakaw. Nagkakahalaga ito ng mahigit 1.8 milyon pesos. Natangay din ang cash na aabot sa 24,500 pesos. Wala pang isang oras nang mangyari ang pagnanakaw sa Davao City. Nilooban din ang isa pang gadget store sa Barangay Magugpo East sa Tagum, Davao del Norte. Gumamit ng tools sa mga sospek para masira ang kandado. Nang maiangat ang roll-up door, 3 sospek ang pumasok sa tindahan. Mabilis na nalimas ng mga sospek ang mga gadget. Ayon sa Tagum City Police Station, aabot sa 1.4 million pesos ang halaga ng mga ninakaw na gadget. Nakuha rin ng mga sospek ang 44,000 pesos na cash na kita ng tindahan.
Inaalam pa ng mga pulis kung parehong grupo ang nasa likod ng magkahiwalay na insidente. Ako si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mahigpit po na binabantayan ng Department of Trade and Industry ang mga nagbebenta ng appliance online. Nagsagawa rin ng random inspection ng kagawaran sa isang tindahan para suriin ang kalidad ng mga produkto. Saksi si Bernadette Reyes. Pasado ang mga produktong sinilip ng Department of Trade and Industry o DTI sa surprise random inspection nito sa isang department store sa Pasig City. Makikitang maayos ang kalidad ng mga imported kung saan may legit na ICC sticker. PS marking naman ang makikita sa mga dekalidad na local products. Importante po ito para we can make sure na yung mga appliances na binibili nila are pasado sa standard set by the DTI. Kasi mahirap na po ang mga appliances ngayon. Nakakakos na siya ng sunog, nakakakos rin siya ng aberya. They should also check sa ICC app na yung PS mark ay authentic. Kadalasan, pag namimili tayo ng mga appliances o electrical products, sa presyo tayo tumitingin. Pero payo ng DTI, siguraduhin nilang kalidad ng mga produkto. Ang extension cord kagaya nito, merong PS marking na nagpapatunay na pasado ito sa quality standards. Pero hindi lang sa mga ibinebenta sa mga mall at tindahan ang binabantayan. Pati mga ibinebenta online tulad ng mga appliances, dapat may mga palatandaang pasado sa quality standards. Makikita mo naman kung ano siya matibay or di ba? Kahit sa mga wiring, makikita mo siya. Siguro pag busy ka, hindi ka makalabas, so pwede ka mag-online. Kaya may hakbang na rin ng DTI para sa online sellers. We have a department order that's requiring po yung mga shopping platforms natin na i-display at yung mga merchants, online merchants natin na i-display yung kanilang lisensya, PS or ICC. Para sa mga may reklamo, maaaring dumulog sa DTI Hotline 1 DTI o mag-email sa DTI. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Ikinatwira ni Vice President Sara Duterte na bahagi ng kanyang kalayaang magpahayag ang pagbabanta umano kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez noong 2024. Bilang pagpapakita raw ito ng pagkontra sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos. Nakapaloob ang pahayag ng Vice Presidente sa kanyang formal na tugon sa Articles of Impeachment. Saksi si Joseph Moore. Nakuha ng GMA News ang formal na sagot ni Vice President Sara Duterte sa 4 na articles of impeachment laban sa kanya. Sa dokumentong may petsang May 25, 2026, isa-isang sinagot ni Duterte ang mga articles of impeachment ng prosekusyon laban sa kanya. Sa umunay bantang ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez noong November 23, 2024. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Sinabing ito raw ay freedom of expression o kalayaan sa pagpapahayag bilang pagpapakita ng pagkontra sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos. Protektado daw ng konstitusyon di lamang ang mga pahayag na magandang pakinggan, kundi pati yung nakakasakit, nakakagulat o nakakabahala. Wala rin daw ipinakitang pruweba na talagang may kinontratang assassin para patayin ang Pangulo, unang ginang at dating Speaker. Iginit ni Duterte na wala raw pagbabanta dahil sinagot lamang niya ang tanong ng reporter ukol sa umuning operasyon laban sa pamilya Duterte. Sa aligasyon naman ng prosekusyon na hindi maipaliwanag na yaman ng mag-asawang Duterte dahil 30 million pesos lamang ang kanilang kita pero tumaas ang kanilang net worth ng 80 million pesos bagay na hindi rin daw inilahad ng bise sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa sagot ni Duterte, sinabi niyang walang ebidensyang isinimite para patunayan ito. Hindi rin daw impeachable officer ang kanyang asawa at isinama ang kita nito sa kita ng Vice-Presidente para palubohin ang kanyang income at palabasing kaduda-duda ito kahit hindi naman daw.
Sa aligasyon namang nasa 6.7 billion pesos ang transaksyon sa account ng mag-asawang Duterte mula taong 2007 hanggang 2024. Dagdag nga labag daw sa batas ang pagsasapubliko ng report na ito ng Anti-Money Laundering Council at hindi raw ito dapat ginagamit. Lalabanan daw nila ito sa tamang panahon. Sa inilabas namang dokumento ni dating Senador Antonio Trillanes IV tungkol sa umuning mga transaksyon na may kinalaman sa droga, sinabi ni Duterte na mga dokumento kung totoo man daw ang mga ito ay labag sa Bank Secrecy Law at hindi maaaring gamitin sa korte. Tungkol naman sa umuning pagwawaldas ng bisa sa lampas 600 milyong pisong confidential funds, matatandang sinabi na nagpakilalang malapit kay Duterte na si Ramil Madriaga na personal siyang inutusan ni Duterte para i-deliver ang pera mula sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP sa Laguna at Quezon City. Tugon dito ng bise, inamin na mismo ni Madriaga na may galit lamang ito kay Duterte dahil hindi siya tinulungan ng makulong ito para sa kidnap for ransom. Wala rin daw pruweba na personal na nakinabang si Duterte. Regular daw ang release at paggamit ng confidential funds base na rin sa mga dokumento ng prosekusyon. At hindi pa rin daw pinal ang mga notice of disallowances ng Commission on Audit sa paggamit ng confidential funds. Tungkol naman sa umano'y panunuhol at korupsyon sa Department of Education, sinabi ni Duterte na biguro ipakita na galing kay Duterte ang pera at nanuhol siya para impluwensyahan ang procurement process sa DepEd. Sa kabuuan, hiniling ng kampo ni Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang kaso laban sa kanya dahil kapos ito sa hinihingi ng konstitusyon para sa isang impeachment proceeding. Ang palitang ito ng mga aligasyon at ebidensya sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at mga prosekutor ang lalabas, titimbangin at huhusgahan ng mga senator judges sa impeachment trial na inaasahang magsisimula sa susunod na buwan. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Tutol po ang ilang social workers sa ideya na ibaba ang minimum age of criminal responsibility na nais ng ilang mambabatas. Ayon naman po sa Council for the Welfare of Children, sakali mang ibaba, dapat maging batayan nito ang mga pag-aaral na meron pong scientific at medical basis. Saksi, si JP Soriano. Araling Panlipunan Plus ang inabutan ng GMA News na itinuturo sa mga CICL o yung Children in Conflict with the Law sa isang bahay pag-asa facility sa Quezon City. Ang ibang CICL tinuturuan ng pananahi at pagpipinta. Pagkatapos ng klase, may oras para sa sports gaya ng basketball. Lahat ng ito bahagi ng kanilang skills training at structured activity sa pasilidad. Ayon sa mga social worker, bagaman may kakaunting kaso sila ng mga CICL na nag-re-offend o yung mga dumaan sa bahay pag-asa pero nasangkot uli sa krimen matapos ibalik sa kanilang pamilya o yung reintegration program. Mas marami pa rin daw ang mga kasong nakita nila na talagang nakapagbagong buhay. Bawat bata, bawat tao ay may pagkakataon na magbago, na dapat nabibigyan ng second chance. Pati daw ng mga social worker ang issue ngayon na may mga mambabata sa nais ibaba ang age of criminal responsibility. Pero para raw sa mga social worker ng PCLGU, yung pagpapababa ng age ay hindi nakakapagpabawas ng crime. Instead, mai-strengthen dapat natin yung ating mga community-based intervention program. At ganoon din yung ating mga education, education sa na mga community-based. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344, kapag nasangkot sa isang heinous crime ang minor de edad na lampas edad 15 pero wala pang 18 at nakitaan siya ng discernment, ay maaari siyang makulong. Pero sa halip sa regular na penal institution ay maaaring sa agricultural camp o training facility ng Bureau of Corrections niya pagsilbihan ang kanyang sentensya. Sa ilalim ng batas, maaaring manatili sa ilalim ng jurisdiction ng korte ang mga youthful offender at ang kanilang suspended sentences ay maaaring palawigin hanggang umabot sila sa edad na 21. Dito muling i-review ng social workers kung nagkaroon ba ng remorse o pagsisisi at nakitaan ng pagbabago ang CICL at i-rekomenda nila sa korte kung pwede na siyang isailalim sa reintegration o ibalik sa kanyang pamilya. Kadalasan, ganito raw ang nangyayari. Pero ayon sa Children and Youth Protective Services Bureau ng DSWD, may mga kaso na rin silang naitala na walang nakitang pagbabago at natuloy sa regular na kulungan ang isang CICL.
dun po sa case po natin in Region 12 na kung saan dahil nga po walang nakita na reformation dun sa bata, siya po ay since at age of majority po, nalipat po siya sa detention facility. Ang Council for the Welfare of Children, sinabing marami raw kailangang tignan sa juvenile justice law at bukas daw sila na pag-usapan ang mga mungkahing ibaba ang age of criminal liability. Pero dapat daw ang maging basihan nito ay ang mga pag-aaral na may scientific at medical basis. We follow the lead of the President to perhaps discuss yung minimum age of criminal responsibility, whether yan ibababa, i-retain, or will we propose other amendments or tweaks do sa Juvenile Justice Welfare Act. Nandyan po ang Council for the Welfare of Children para tumayo at sumali sa diskusyon. Kailangan din daw matugunan ang tunay na ugat ng problema at hindi lang idaan sa emosyon ang pagbabago nito. Batay sa mga researches din, maraming drivers or causes ang child offending. Walang bata na pinanganak na masama na. They are shaped by the homes, by society, by our communities. In fact, based on research, poverty and underdevelopment is a driver. Ang pagpapabaya o neglect ng magulang, ang hindi pagiging part ng hindi pag-aaral o pagkakatanggal sa eskwela, at dahil hindi na nga sila nabibigyan ng tamang aral, yan ay mga nagtutulak sa bata na talagang magkaroon ng offense or mga crimes na kinukumit. That's why we have to see it. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Masaya si Sanya Lopez na approve sa kanyang kuya na si Jack Roberto ang ipinakilala niyang boyfriend. Nakahinga ng maluwag si Sanya na tanggap ng kanyang kapatid ang karelasyon, lalo't si Jack ang tumatayo niyang tatay. Mahalaga raw para sa kanya ang ibinigay na tiwala ng kanyang kuya Jack. Kasabay naman ng blooming na love life ni Sanya, muli rin magpapakilig ang serye nila ni Gabby Concepcion na First Yaya. Mapapanood ito simula sa Lunes, June 29, bago ang Saksi. Inararo ng itim na kotse niya ng mga nagdiriwang sa isang tourist resort sa Mexico. Nagdire-diretso ito at nahintulang nang tumama sa bollard. Nangyari po ito sa gitna ng pagdiriwang sa pagkamanalo ng Mexico sa World Cup. 17 individual ang kinailangan ng atensyong medikal. Inaresto naman ng mga otoridad ang driver ng kotse. Posible magamit na sa susunod na taon ang ginagawang hemodialysis building ng National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Personal na inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pasilidad kanina. Ang schedule nito ay dapat by the beginning of 2027 ay magsisimula na. A year after that, matatapos, pwede nang tumanggap ng pasyente rito para naman maservisyohan ang ating mga magiging pasyente. For this one, para sa mga chronic kidney disease. Sa oras na matapos ang 13 palapag na gusali, ito raw ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Timog Silangang Asya. Kaya pinamamadali na ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways ang konstruksyon nito. Nasa 200 state-of-the-art dialysis machine ang mailalagay sa gusali para mapalakas pa ang serbisyo sa mga pasyente. Balik idol life na si Jong Han, ng 17, matapos niya makumpleto ang kanyang military service. Nagbabalik naman sa Pilipinas sina Vic Chu, Vanessa Wu at Jerry Yan. Ating saksihan. Oh baby, 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 narito na ang mga baby na mga tita nyo. Dumating sa bansa kagabi si Vic Chu o What's Silay ng global hit na Meteor Garden. Hindi na nga magkamayaw ang fans na nagabang sa airport. Kanina naman dumating si Vanessa Wu aka Meizuo. Kasama syempre si Jerry Yan aka Dao Mingsi. Gayon din si Ashi ng Mayday. Bago magpakilig ng fans sa kanilang weekend concert, nagbahagi ng blessing ang global icon na F Forever. Nag-donate ang grupo ng 2.5 million pesos sa GMA Kapuso Foundation para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
Idol Jong Han is finally back. Natapos na ng 17-member ang kanyang military service kahapon. At sa kanyang pagbabalik, nag-live agad siya para makabonding ang Carats. Back to work na nga si Jong Han at ipinakita ang charm sa isang cutesy dance challenge. Nagpasalamat din si Jong Han sa fans sa kanilang paghihintay at sa hard work ng mga miyembro ng 17. Si Jong Han ang unang 17 member na nakatapos ng kanyang military service. Ngayong taon nakatakdang mag-enlist ang iba pang 17 member na sina DK, Mingyu, Sungkwan, Vernon at Dino. Pero pangako nila magbabalik sila bilang 13 pagtapos ng kanilang military duty. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo ito. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayo magiging saksi!